Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today I am going to show you the Hoyas inside our home. So, yung iba dito, napakita ko na dun sa first two videos ko, dun sa Laconosa Collection and sa Carnosa Collection. Yung daanan na lang natin, yung mga hindi ko pa napakita before. Simulan na natin dun sa naipakita ko last week. Well, yung background ko last week. Nakasabit, or di pala nakasabit, nakalagay lang sa mataas na shelf. Doon sa pwesto ko before. Una, yung Hoya retusa. So, yung retusa, parang pahaba yung dahon niya. Parang stick lang. Manipis lang siya. Parang needle. Ganun yung mga dahon. Medyo sabog yung tubo. Nung una, hindi ko type tong Hoya na to, pero ayan na, nag-grow na siya sa akin. Isa sa mga unang Hoyas na nagkaroon ako. 2023, ng December ko pa siya nakuha. Tapos, maliit lang siya noon. Sobrang late lang niya na propagation noon. Pagka humahaba-haba siya, kinakat ko tapos tinatanim ko lang ulit. Tapos ayun, so nagkaroon ako ng isang pot outside and isang pot indoors. Yung nasa labas, wala na siya. Na-deads na siya. I think nawalan din ng substrate. Siguro dahil pagka umuulan na nabubuhusan ng tubig ulan yung part na yun. Kasi yung kung saan siya nakalagay outdoors and ng bubong. So yung doon tumutulo yung parang ulan. Hindi pala parang. Ulan talaga. So yung buhos ng water from doon sa bubong, sa kanya bumubuhos. Tapos siguro na tatanggalan ng lupa yung pot. Tapos wala na palang lupa yun. Ayun, natuyo siya, nag-root rot, ganyan. So, na-deads yung nasa labas, natira na lang sa akin ay yung indoor propagation ko na nakasabit. So, nag-flower na to sa akin once, isang peraso lang. Tapos, hindi ko na ulit nakitang nag-flower. Hopefully, someday, mas marami siyang i-flower, pero parang wala akong masyadong nakikitang peduncles kasi sa kanya. Na-post ko na before sa Instagram ata na nag-flower siya. So, that's Hoya retusa. Next is yung katabi niya, yung kanyang kapitbahay, ang Hoya linearis. So, this one naman, 2024, June ko ata, ito nakuha. Oh, tandang-tanda yan. Hindi, kasi, parang yung mga una, natatandaan ko yung month na nabili ko sila. Kasi konti pa lang sila nun. Sobrang, isa sa mga hinanap ko din talaga. So, ito, Hoya linearis. Nakuha ko to, may ilang vines na rin siya. Tapos, kasi pagkatanggap ko, meron kaming lakad that weekend na overnight. So, iniwan ko siya. Meron akong biniling parang greenhouse. Iniwan ko siya doon. Parang isip ko, okay, hindi siya dapat matuyuan. So, feeling ko bright idea na isarado yung greenhouse na yon. Ang init pala sa loob. Oven pala siya pagka sinarado ng ganon. So, natuyo pa rin siya. Natuyo siya, nangayayat siya. So, ginawa ko, medyo mas nililim ko pa siya, tapos open na place dun ko siya pwesto. Tapos, binantayan ko talaga. Binantayan ko na naka-recover naman. So, after nun, tapos trinay ko din na i-propagate. So, yung outdoors, iniwan ko pa rin sa labas. Tapos yung propagations ko, naglagay ako dito sa loob. So, yung nasa labas, eventually, namatay siya. Pero, buti na lang, yung propagation ko na inalagaan ko indoors, ayan siya. Okay siya. I think, hindi talaga niya kaya or nahirapan talaga ang linearis sa init sa Pilipinas. So, ayun. Ito ay indoor. Sa tabi ng bintana para maliwanag pa rin, pero mas malamig kasi sa loob ng bahay. So, yun. Ayan siya. Mahaba na siya ngayon. Meron ako nakikitang peduncles, pero never pa siyang nag-flower sa akin.
Dati nasa, ano lang siya, parang maliit na pot. Ngayon, nandun pa rin siya sa pot na yun, pero nilagyan ko na siya ng wick. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng water reservoir. Para hindi ko na kailangan laging isipin na kailangan ko siyang diligan. Kasi mas napapadalas yung, ngayon na mahaba na siya and may ilan na siyang vines. Actually, multiple plants ito eh. Pero yung isang plant, dalawa na yung kanyang vines. So, ngayon, nung gano'n na, mahaba na siya and may multiple vines na siya, medyo mabilis siyang mag-dehydrate. So, nilagyan ko na siya ng reservoir para hindi ko siya laging iisipin. Ito, nung dati, nung wala pa siyang reservoir, lagi kong binabantayan, lagi kong feel kung firm pa ba yung leaves. Tapos kapag ka medyo parang pagsak yung leaves niya, yun, nililikan ko siya. So, kaya hindi ko na siya kailangan masyadong bantayan kasi meron na siyang reservoir. So, that's my Hoya linearis. Next one in that window is another stick like Hoya stenophila. So, this one, I think 2024 din ito na Hoya. Tapos, nagsimula siya, nang nabili ko siya, very small propagation. And, yun, napalago ko siya. Yung una, nasa labas, yung mother plant, lumago yun eh, tapos humaba din yun, tapos may multiple branches din, pero this summer, namatay pala siya. Natuyuan siya nung umalis siguro kami, I don't know. Pero yun, namatay siya nung summer apparently. Sayang kasi makapal na yung puno nun eh. Tapos, hindi ko pa kasi ito nakakita mag-flower, so akala ko malapit na, pero namatay yung water plant. Pero ito, meron pa rin ako nito indoors na kinikip ko sa pond and self-watering pot. Medyo nabawasan din ng dahon nito. Dati mas marami siyang dahon, mas lush siya. Pero, ayan, buhay pa naman. Staying alive. Maybe I will try to propagate again para mas bushy or mas malago yung tingnan nitong pot. Ayun, so that's Hoya stenophila. Next one in that window is stick ulit. Okay, this one is Hoya affinity sportioides. This versus yung sportioides, kiba sila ng flower. I think same naman yung kung paano tumubo yung plant, yung wala siyang leaves, puro peduncles. So sa end ng bawat leaves niya, or ng peduncle niya, doon siya nag-flower. But yung Hoya sportioides, yellow or orange ata yung flower niya. Tapos pwedeng multiple flowers sa isang end. Tapos, mas maliliit yung flowers niya. While yung affinity sportioides, which is yung meron ako, mas cream yung flower niya. Cream yung flower niya, tapos mas malaki. And sometimes nagsa-sun stress siya or meron siyang hints of pink and purple. Ayun. So, mas gusto ko yung flower nito. Biased kasi ako sa color. So, ito yung kinuha ko. Tapos, di pa ako nakaka-encounter ng sportioides. Ayun. Tapos, di ko naman din siya actively hinahanap. So, ayun. Okay naman. So, this one, this is also, ito nasa loob ng bahay. This is also in pond, in a jar, in a small jar na no drain. So, pinifill ko lang ng water from time to time. Tapos parang masaya naman siya dyan. And lagi siya nag-flower. Simula na nag-start siya, lagi na siyang may flower. Parang hindi siya naubusan. Tapos sometimes sabay-sabay siya. So, cute pagka sabay-sabay na may flower. Yung mga tips ng peduncle. Anyway, so that's Hoya affinity sportioides. Next is Hoya walleniana inner variegated. So I have two indoors. This one, ito yung original plant ko. Mali talaga ako nag-start. Tapos, nasa soil, chunky soil mix. Na maliit lang. May multiple propagations na rin ako dito sa pot na to. Medyo malago na rin siya, pero since maliit lang yung pot, from time to time, kinakat ko siya para hindi mahulog yung pot to sa pinaglalagyan kasi nasa gilid lang siya ng window. Ito yung kinukuhanan ko ng propagations dahil nga yun, I need to keep it small. May isa pa akong pot nito sa kwarto namin. Also in pond and self-watering pot. Like most of the Hoyas indoors, nasa pond and self-watering pot. So I have two setups. Isang in
soil mix and isa in pond. But both indoors, hindi ko nilalabas. So, hindi ko pa na kikita yung full potential niya mag-sun stress. Although yung nasa kwarto namin, sometimes yung new growth niya nagpipink, pero hindi yung super duper pink, tsaka hindi ko pa na-test yung potential niya mag-sun stress. Isipin ko kung ilalabas ko tong nasa soil. Malago na rin naman yung isa kong setup, so baka try ko yun soon. Baka palabasin ko na itong in soil. That's Hoya Wallenia na inner variegated. Hindi pa siya nag-flower sa akin. Wala pa rin ako nakikitang peduncle. Pero kasabay ito ng linearis. So, meron na siyang 2 years, I think, in my care. Next, sa same window is the Hoya Thomsoniae. Gusto ko talaga ng splash nito, pero una ko itong nakita. Tapos, isa siya sa mga una kong Hoyas eh. Tapos gusto ko siya for the flower. So nilet go ko na yung paghahanap ng splash. Also, nag-start pa lang ako Hoyas nun. So, tagtipid tayo. Kasi nakakatakot pagka napatay. And, ayun nga, muntik ko na nga itong patay. Meron naman ng medyo marami ng dahon yung nakuha kong specimen. And at first, outdoors ko siya nilagay. Hindi niya kaya. Natutuyo ko siya doon. Hindi ko alam kung kasalanan ko or it's the weather or the heat in the Philippines. Pero hindi ko siya kayang buhayin outdoors. So, nung napapansin ko na parang natutuyo siya sa labas and parang mamamatay. Tapos parang may mga stems na natuyot talaga, namatay na. Chinop ko siya, tapos pinopagate. So, I had 3 pots nun. So, meron akong 2 outdoors. Binilagay ko sila sa different spots sa garden para malaman ko kung saan sila mas mag-thrive. And then, yung isa, nilagay ko sa likod. Mas shaded yung part na yun. So, yung sa likod, nabuhay siya. Yun yung mas nagtagal sa akin. Yung dalawang medyo mas naarawan, namatay talaga sila. Di talaga nila kinaya. So, yung nasa mas shaded, naka-recover siya, nagdahon siya. Tapos, nung medyo nagdahon na siya, naglagay ako ng setup indoors na in-pond and self-watering pot. Kasi, pag sa loob ng bahay and nasa shelf, nakakalimutan ko diligan. So, yun yung reason bakit nasa self-watering pot almost lahat ng nasa loob ng bahay na halaman. Ayun, nagpropagate ako ng pang-indoors ko. Tapos, ayun, nakalimutan kong diligan yung nasa labas. And hindi siya naulanan doon sa pwesto niya. May bubong kasi doon. So, na-dead siya. So, I only have this now. Medyo nai-loop ko na siya sa trellis. Pero, binili ko nga siya for the flower at hindi ko pa siya nakikitang mag-flower. Isa to sa mga una ko ding Hoya. Early 2024 ko to nakuha eh. Ayan siya ngayon. After 2 years. Pero okay naman. Chill lang. That's Hoya Thomsoniae. Okay. Lipat na tayo ng pwesto. So, the other window. Ito yung window na yon. Yung iba dito, napakita ko na nung previous weeks. Like yung mga Carnosa na nandito. So, ipakita na lang natin yung hindi Carnosa and hindi Laconosa. So, first is this Hoya. Okay, I had to check. So, this one is Hoya paradisia. So, ito, manipis yung kanyang leaves and pahaba. Thin in the sense na yung sa thickness. Thin. Hindi parang stick like yung mga naunang Hoyas na pinakita ko, but thin, pero leaf shape pa din na mas pahabang ganun. Ang hirap i-describe. Paano ba to? But anyway, so yan siya. Paradisia. Ito, I like this one for the flower. Pero, like many of our Hoyas here, ay hindi pa rin siya nag-flower sa akin. This one, I think, 2 years na din ba? Or 2 years na din. 2 years na din ito sa akin. I think. Almost. Kung hindi man 2 years na. Almost 2 years. Pero hindi pa rin siya nagka-flower. Wala pa rin ako nakikita ang peduncle. Lush na siya. And yung mother plant niya outdoors ay deads na. So, this is all I have sa plant na to. And nasa small no drain jar siya. Gusto ko na siyang i-up-pot, pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun kasi nag-curve pag ganun before yung opening na mas maliit. Yung jar na napaglagyan ko and I don't want to pull it out. I'm scared.
Kasi baka masira ang roots. So, di ko pa iniisip kung paano ko i-repot itong plant na to. But soon, I will try it. Kasi gusto ko siyang i-trellis na and gusto ko siyang mag-flower. Kasi ang ganda ng flower nito eh. White na parang may fuzz din. Tapos ang sabi nila mabango daw. So, I really want to experience that. So, next, Hoya SP Papua. So, this one, when I got it, it's lush na. So, yung mother plant is alive and well outside. But, I also propagated it in pon and ito na siya, mahaba na siya sa trellis na ito. She's cute, no? Cute lang yung kanyang mga leaves, very thin, unlike serpents. And parang namimink-mink yung kanyang new growth. Pero eventually, mag-mature yung leaves into green. Isa sa mga smallest Hoya leaves na meron ako. Gusto ko rin yung flower nito, white, tapos maninipis yung petals. Tapos pa isa-isa rin siyang mag-flower, I think. Hindi siya yung cluster of flowers like most Hoyas. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kahit dun sa lush mother plant outdoors. So this is Hoya SV Papua. I think this is IM08. Next is Hoya Peltata. So this one, I also have another pot. Yung mother pot niya nasa labas. But I have this one indoors. Hindi pa siya masyadong tumutubo. Maliit pa lang siya, but okay lang. Mukha naman siyang nabubuhay na dito sa pon and self-watering pot na ito. So another very, very, very small leaf. Mas maliit sa SP Papua. Mas maliit yung bilog-bilog niya. But this one is more succulent than the SP Papua. So, that's Hoya Peltata. Nakyutan lang ako dito. Tapos parang, yung nauna kong mga nakikitang finiflex ito, nasa board eh. Tapos, parang pwede siyang i-mount. Gusto ko rin yun gawin, pero, ayan, yung SP Papua and itong Peltata, medyo mahirap silang i-propagate kasi nga sobrang nipis ng dahon. Tapos pagka medyo napabayaan mo silang diligan, ay madali silang matutuyot. Tapos madali rin silang nabubulok. Kasi nga sobrang nipis lang nila. So, medyo mahirap tansyahin. Kaya hindi ko pa yun nagagawa. Someday, I want them on a board and ilalagay sa wall. I-mount indoors. Pero kasi, medyo nagdadalawang isip na rin ako sa setup na yun kasi mas matrabaho yun. Kasi kapag watering day, ay kailangan ko silang ilublob lagi. And syempre, pag nilublob ko, hintayin ko silang tumulo muna. Kasi pag sinapit ko sila agad, magkakaroon ng tubig sa buong bahay. That is the reason kung bakit marami akong gustong mounting projects na hindi ko pa nagagawa. Even nga yung tilansya ko, na gusto ko indoors, inilabas ko na lahat kasi hindi tayo marunong magdilig regularly. So, that's for another video, okay? Tuloy tayo sa Hoya. Next Hoya ay Hoya undulata. Ito ay propagation, yung mother plant ay nasa labas, na hindi pa din nagdadahon ulit hanggang ngayon at nababawasan lang siya ng nababawasan ng dahon so far. I am hoping mabuhay ko pa rin yung mother plant, but ito yung propagation ko indoors na nasa pond and self-watering pot. Gusto ko tong undulata kasi ruffled yung leaves niya. Tapos itong nakuha kong specimen, very splashy. So, feeling ko meron na akong splashy undulata. Undulata splash or undulata silver. Wow! Pangarap. That's my dream. But for now, meron tayo dito. And this is good enough because, ayan, nagsa-sunstress din siya and she's very pretty. I love her. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-experience ng flower nito, pero I think it also has big flowers. So, someday, gusto ko rin yun makita. But, for now, we have this. So, undulata. Next is Hoya verstegiae. It's this. Ruffled rin yung edge. Mas maliit yung pagka-ruffle niya than the undulata. But, it's cute too. Medyo fuzzy itong verstegiae. This one, nung binili ko to, nakipag-split ako with a friend. So, kinuha ko yung propagation lang. Sa kanya yung base plant. Kasi, medyo confident naman ako na mapapatubo ko siya. And ito na nga siya. At nag-vine na siya pero wala pang
malaking dahon ulit. Pero nakakakita na ako ng small growth ng dahon. So, soon, I hope ay lumago na ito. So, dahil mahaba na yung vine niya, nilagyan ko na rin siya ng trellis. Kasi gusto ko siyang ma-encourage na magdahon. I think maganda rin yung flower nito. And that's one of the reason bakit ko siya gusto. And matagal na siyang nasa wishlist. Pero recently lang tayo nakahanap. Ito, nabili ko to sa Horty yung nung February sa SMX. Ang tagal ko talaga siyang hinanap and kahit na parang ilang nodes lang yon, I think may mga naunang bumili and mas lush yung nakuha nila. Pero pinatulan na natin to kasi nga hindi natin siya masyadong nakikita. So that's Hoya Verstegi. Okay, next is the Hoya Metrata Silver. So this one napakita ko dun sa video nung bagong balik kami from a trip. And siya nun, nag-root to rot. So, kinailangan ko siyang i-reroot. So, this time, ni-reroot ko siya sa pond and self-watering pot. And ayun na siya, buhay na siya. Nag-root na siya and matigas na ulit yung dahon. Very firm and very alive. I think nakita ko pa nga na merong new growth, but blinas niya yung new growth niya. Siguro, nagko-concentrate siyang mag-root further dito sa pond and self-watering pot. So, mukhang matatagalan bago ko siyang makitang mag-flower. And enjoy ko na lang siya ng ganito. Isa na lang siyang table plant. Meron din akong Hoya Kanyakumariana propagation indoors. So, napakita ko yung mother plant ito sa isang rescue video a few months ago. And okay na yon yung kanyang mother plant. But, gumawa tayo ng backup. Kasi, yun, just in case. Pero yun naman, puti naman na buhay naman yung mother plant niya. Pero, may enjoy ko na rin siya indoors. So, ito, na-experience ko na before mag-flower. Yung mother plant. Na-experience ko na mag-flower once. But this one, kakatubo pa lang ng new growth. So, medyo matagal pa. Pero, okay lang yun. Gusto ko lang ng lush pot. Ng ruffled leaves. And then, meron tayong propagation of Hoya Patella Pink and Hoya Patella White. So, meron akong lush pots of Hoya Patella Pink and Hoya Patella White outdoors. Pero yung Hoya Patella Pink, which is mas una kong nakuha or nabili, na-deads na siya, yung mother plant. And this is all that I have now. Isang maliit na propagation sa self-watering pot. So, ito gusto ko kasi ng patella. Flowers. So, gusto ko lang to indoors para ma-enjoy ko yung flowers indoors. Kahit na magkahalo na sila. So, gusto ko ito i-trellis. Hopefully, maging malago siya dito. And, yun. Pagbigay siya ng flowers sa akin. But for now, ito pa lang siya. Tig-isang small propagation ng Hoya Patella Pink and Hoya Patella White. But the Hoya Patella White, may naman, lush pa rin naman siya outdoors. Kakapili lang natin nung Feb din sa Horty sa mga nakuha natin from AH Hoya. Yan, napag-get ko dun sa video na yun. So, that's all for that window. And balikan natin, kasi nakalimutan ko pala. Hoya Polyneura. So, ayun, sa kabilang window, we have our Hoya Polyneura Albo. Ito yung pinakauna kong variegated Polyneura. Sinugulan ko to. Nung bago pa lang ako naghahalaman, binili ko siya as a one node propagation na may shoot naman na. Lumago na siya sa atin. Ito na siya. And nakagawa na rin ako ng another pot na lush that I enjoy upstairs. So, I have one sa baba and one sa kwarto namin. Na-enjoy ko lang siya ng ganyan. And nag-flower na siya sa akin once, twice, ata. Basta, nag-flower na siya sa akin. And dinadrop niya yung peduncle niya after. I don't think same peduncle yung nag-flower. But I think twice na siya nag-flower sa akin. So, yun. Okay naman.
Mahirap makita yung peduncle niya. So, maganda pagka nasa taas siya kasi nasa ilalim ng dahon yung peduncle and sa ilalim siya magka-flower. Para mas ma-enjoy or makita agad yung flower. Mas okay pagka ganun yung setup. Ayun. So, yung nasa taas, parang mas maliliit yung dahon and yung stem niya. Tapos, wala pa ako nakita ang peduncle doon kahit na very lush na siya. Pero multiple plants kasi yun in one. So, this one naman, ito yung mother plant. May mga namatay ng or natanggal ng dahon dito and marami na akong ginupit dito sa plant na to. Tinira ko lang itong mahaba. Mas malaki siyang magdahon. Tapos recently, nagtusok ulit ako ng cuttings para mas maging lush siya. Takot ko lang kasi nga corner ko siya nilalagay. So, baka pag masyadong mabigat kasi ay bumagsak siya dyan and baka kailangan kong humanap ng ibang pwesto. Pero ito kasi yung gusto kong pwesto sa kanya kasi sakto lang yung light sa kanya dito sa bintana na to and yung temperature din kasi lagi kami nandito sa baba. Tapos, syempre, comfortable sa amin yung temperature. Comfortable din sa mga halaman. Saktong filtered light lang na receive niya from the window. So, that's my Hoya Polynura Albo. Two of my indoor Polynura Albos. The next one is, isang very long time wish plant ko, Wish Hoya. A very long time wish Hoya is the Hoya Polynura Inner Variegated. So ito, nakuha ko to nung birthday ko last year. So medyo bago lang siya sa akin. And marami na siyang naidahon. Meron din siyang bali dalawa yung kanyang branches nung tumutubo siya sa akin. Kinut ko yung isang branch into 2 cuttings. Kasi gusto ko sanang mas lush na pot. But both of those cuttings died. So, this is what I have now. Natatakot na akong kupitin siya ulit. And wala pa ulit growth. Sana hindi naman siya nagtampo. And sana mag-grow na siya ulit soon. But this is it now. Ganda pa rin naman siya. Wish ko lang ay mag-thrive siya sa akin and maging masaya siya sa bahay na ito. So, that's my Hoya Polynura Inner Variegated. So, I think tapos na natin yung mga Hoyas dito sa baba. Dun tayo nasa kwarto naman namin. So, we have my second Hoya in my collection. Ito talaga yung nag-start ng kagustuhan kong magkaroon ng Hoya. This is Hoya Polynura Inner Variegated. So, this one, yung mother plant nito, nasa labas. Buhay pa naman, staying alive, pero nababawasan ng dahon. Hindi ko siya nagigets. I don't know. I am just hoping na mag-live siya at someday mag-decide siyang mag-flourish. But this is what I have indoors. Ayan, multiple propagations to in this pot. And tumutubo na sila. So, ito, stinart ko tong pot na ito ng February ng 2024, I think. Yung mother plant ay nabili ko ng December 2023. So, 2 years mahigit na. And, nakapag-flower na siya recently. I think, meron akong shorts na pinakita ko yung flower nito. Sabi nila, parang chocolate daw yung amoy. Yung iba naman, sabi nila parang butterscotch. Yung iba sabi nila popcorn. So, nagets ko yung sinasabi nila na parang butter popcorn yung amoy niya. Yung iba sabi nila hindi daw pleasant, pero sa akin okay lang naman. Tapos hindi siya malakas. Like, yung lacunosa, pagka may flower siya, tsaka yung croniana, pagka may flower yung croniana sa kwarto namin, sobrang lakas ng amoy. Nilalabas ko talaga yung halaman kasi paggabi, ang tapang talaga ng amoy ng flowers. But this one, parang hindi ko siya naamoy kung hindi ko siya lalapitan or hindi ko ilalapit sa ilong ko talaga. So, ayun. Finally, na-experience na natin yung flower nito and ang saya. Gusto ko talaga to kasi, yun nga, nag-pink yung leaves niya, tapos pink yung flower niya. So, ang wish ko na lang ay lumago siya further. Ayun, mas maging full yung pot, mas humaba yung mga vines, ayan, maging trailing.
So that's my Hoya Huskiliana Inner Variegated. Another Huskiliana that I have indoors is the Hoya Huskiliana New Moon. New Moon nga ba? So ito, bago lang to sa akin. This is also part of my Horty haul last February. Ayun, maliit pa rin siya. Nakuha ko siya with a peduncle, pero blinas niya yung peduncle na yun. I think nasobrahan ata ako ng days na hindi ko siya nadidiligan. And nag-decide siya na i-let go ang kanyang peduncle. Sayang, kasi ang haba na nun. So mukhang nakailang flower na siya. Pero, ayun. Diretso sa akin. I will set this up in the near future na self-watering para hindi na siya mag-suffer pag nakalimutan ko siyang diligan. So that's Hoya Huskiliana New Moon. Next is our Cronianas. So I have two Cronianas indoors. The Super Silver, formerly known as Super Eskimo. Ito, isa din sa mga pinakaunang Hoyas na meron ako. 2023 pa to. Yung mother plant nito sa labas ay na-deads na rin ata. I think, na-deads or nabenta ko na. I don't know. Nilet go ko na. Basta. Kasi I have this and it is very, very lush. And napaikot-ikot ko na siya sa trellis. And nakailang flower na rin siya sa akin. So very happy ako sa plant na to. Marami na siyang pinagdaanan sa akin. Ilang beses na siyang nag-decline. Sinap-chop ko. Propagate ko. Ganon. Nare-revive ko. Both in pond and in soil. And, ayan. Sa experience ko, mas gusto ko talaga itong setup. Na nasa self-watering pot sila. Kasi kahit na nakaka-survive sila ng matagal without watering, nagsasuffer pa rin sila sa aking underwatering. This really helps me maintain the setup. Really helps me maintain my plants indoors. Hoya Croniana Super Silver and Hoya Croniana Black Silver. So I also have the mother plant outside. Yon, very, very alive. Ayun, I also have this slush pot indoors in pond and self-watering pot. Mas malaki na rin siyang pot kasi mahaba na siya. I think meron ako both ba to? Or basta, meron akong up pot video nitong mga plants na to Kasi, ayun, sobrang lago na nila, sobrang haba na nila. So, deserve na nila ng mas malaking pot. Nakailang flower na rin pala to sa akin. Both ito and yung nasa labas. So, yun nga, ito, pagka nag-flower sila, sobrang lakas ng fragrance. Ma-fill yung room. Kahit na pagka nasa hagdan, nilalabas ko kasi sobrang tapang ng amoy pag sa kwarto. Nilalabas ko sa stairs, naamoy sa baba. Ganon kalakas yung Lacunosa, yung Croniana. Very similar to Lacunosa, yung amoy ng Croniana. So, hindi ko alam how they are different pero sabi hindi daw under Lacunosa ang Croniana So, hindi ko alam bakit ganun. Pero para silang flower. Very, very similar. So, that's it for Croniana. Next, I have Mathilde Inner Variegated. Ito, recent lang din na nakuha ko. This year lang to. And nakuha ko siya ng maliit. And maliit pa rin siya. Pero tumubo na siya. Tapos nag-stop. Hindi pa siya ulit nagdadahon. Yung growth niya sa ilalim, ang saya ko nung dumating to sa akin kasi meron pa siyang growth sa ilalim. Pero yung growth na yon ay nilet go niya. So, isa na lang. So, I am hoping mag-lash siya sa akin kasi it's very, very cute. Ito lang ata yung Mathilde na gusto kong i-keep. I don't know. Hindi pa ako nakita ng silver or live. Hindi pa ako nakita ng live na silver Mathilde or very splashy. Bumili ako ng propagation ng splash Mathilde pero as in dot lang yung splash. Ewan ko kung totoo. Tapos medyo nagdahon na siya ngayon pero halos wala na mga splash. So I don't know. Sa ngayon, ito lang yung gusto kong Mathilde. Sorry na dun sa regular na nagpapanggap na splash Mathilde. Pero pag tumami yung splash nun, baka magustuhan ko siya. Tingnan natin. Anyway, so that's our very small Hoya Mathilde Inner Variegated. Wala pa siyang masyadong kwento kasi saglit pa lang siya sa akin. Next is our
Hoya, yung dalawa nating Kentiana. This, again, is one of the reason ba't ako nag-start mag-Hoya. So this and the Hushkiliana. Hushkiliana talaga yung first. Tapos nakita ko yung Kentiana na, ayun, parehas na nagpipink. Inner variegated Kentiana. So, we have that. This is it. We got this small. And then, pinapagate natin. The mother plant, yung outdoors, ay namatay na. And we have this one indoors. And then, I bought another one for outdoor na very lush and trailing. So, we have that to enjoy in our garden and enjoy indoors. So, ito, nag-grow na siya, nag-lush na siya. Meron ako video nito na shorts where I chopped and propagated it para mas magkaroon ako ng mas lush na pot here inside. And we also have this outer variegated Hoya Kentiana or Hoya Kentiana Laurelin. This one, ganun din yung I have a mother plant outside, but that one is alive now. Right now, alive pa rin siya. Nakuha natin yon ng maliit and very, from ang tawag dito, one-node propagation lang. And napalago na natin siya na ganito. Indoors, yung nasa labas ay mahaba-haba na rin. I think, pinapagate ko rin yun para magkaroon ako ng lusher pot. And successful naman. So, okay naman. I have 2 pots outside and inside of Hoya Kentiana Laurelin. But I also bought another one na lush already. Kasi mainipin tayo. And marami nag-request sa akin ng propagation and hindi ko makuhanan yung plants ko currently. So, bumili tayo ng lush so that we can propagate and share. Share the plant. Share the happiness. So, we have that Hoya Kentiana, inner variegated and outer variegated. Ayun, nakikita nyo naman yung mga nasa loob. And yun, yung bias ko talaga ay inner variegated na nagpipink. That's why we have our Waliniana, our Hushkiliana, Kentiana, Argentine Princess, and Mathilde Innervar. Ayan na. Yeah, that's our bias. So that's my Kentiana collection. One of the first Hoyas that I liked. Yung nag-spark ng gusto ko sa Hoyas. Then we have our Hoya Denise Frida. So yung mother plant din ito ay na-dead outside. Ang daming ganong story, no? And I only have this propagation now. And nagkaroon siya ng pests, so matagal na siyang nasa quarantine. Inilayo ko siya sa mga ibang plants para hindi mahawa yung ibang plants. And regularly, sisprayan ko pa din siya. And minomonitor bago ko siya ibalik sa community. So this one, I like because inner variegated, pink ang flower, and pwede rin mag-pink yung dahon. Napansin ko dito, minsan nag-revert yung leaves into green, but tutubo naman siya ulit, magkapatubo naman siya ulit ng variegated leaves pag enough yung sunlight na nare-receive niya. But to survive, kung halimbawa medyo nalagay mo siya sa medyo madilim or shady na area, mag-green siya. Ayun, mabalik naman. So, don't worry if meron kayong plant tapos meron kayong Denise Frida and na nag-revert. Balik nyo lang siya sa well-lit area and papalik yung variegation niya. So, that's my Denise Frida. Nadasalan ko pa siya ngayon. Okay, next. Hoya New Guinea Ghost. So, this one I also love. Hindi siya inner variegated. It's a silver but its sun stresses to pink or purple. I think may video ako nito na very sun-stressed siya. May video din ako na very natuyot siya. E ngayon naka-recover na siya, pero hindi siya sun-stressed during this time. But it's still pretty and it's lush. It's getting lusher. So I'm happy about that. Yung mother plant na sa labas ay lush na din naman ata ulit. Kasi halos tinamba ko yun ng sobre. Ngayon, naka-recover na siya din. But this is what I have inside in pond and self-watering pot. Okay,
So this one is not an Australis Lisa. This is Hoya Australis Peacock Feather. So, supposedly, yung pagkakaiba niya with Australis Lisa, itong Peacock Feather, it has yung, ang tawag dyan, meron siyang, so inner variegated siya, tapos meron siyang green na parang something sa gitna. So, meron naman yung mother plant ito, meron nun. Yung propagation leaves, meron. But yung new leaves niya ngayon, parang nag-refer to Australis Lisa and I don't know why. Hindi ko pa alam kung ano yung condition para bumalik yung feathery thingy niya, peacock feather thingy. But yung leaves ng peacock feather, kapag ka meron siya nung gitnang thing, medyo textured, parang mas maalsa siya. Hindi siya yung basta smooth lang. Yung usual na Australis Lisa kasi, very smooth yung leaves. Parang embossed kasi yung parang loob nung sa peacock feather eh. So, na-convince ko yung sarili ko na magkaiba sila. So, kinuha natin to kahit meron na tayong Australis Lisa. Anyway, so that's peacock feather. Kahit na, ayun nga, parang nawala yung pagka-peacock feather niya. Masaya pa naman ako because of the pink leaves, pero mas magiging masaya ako kung bumalik yung pagiging peacock feather niya. I am hoping bumalik siya, but if not, baka i-trim ko to para i-encourage yung peacock feather leaves. So that's that. So I have this one indoors, but meron din ako, yung mother plant niya ay nasa labas, which is alive. Okay, I think that is all for today. So parang tagal ng video na to. Parang times 3 ata. Or times 2 or times 3 ng length ng mga previous collection videos. But if you're still here, thank you so much for watching. Thank you at nagtagal kayo ng ganito kahaba today. I hope nag-enjoy kayo sa ating Indoor Hoya tour. Next week, iisipin ko pa kung anong subcategory ang papakita natin. But if you have a request, don't be shy to leave it in the comments below. And ayun lang. Thank you. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Thanks for growing with me. Bye-bye!